Ako naniniwala pa rin ako na kahit papaano may mga magigising pa rin. Kung si Saint Paul nga nagising eh. Kung si Saint Augustine nga nagising eh. Kahit siguro gaano katindi ng kalyo ng konsensya ng marami sa ating mga kababayan. Lalo ng mga leader. Yung mga leader ng mga ipokrito, pa-churchy-churchy dyan, di ba? Kahit pa paano siguro baka magising, hindi po ba? Kasi kaya ako po siya gustong invite dahil importanteng madinig po nating lahat yung mas malalalim na prinsipyo na dapat nating malaman kung bakit mali at talagang kademonyohan itong drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakikita lang po kasi ng mga tao, ng marami sa ating mga kababayan, yung naratibo ng mga DDS na puro pinagpapatay, puro addict. Hindi po naiintindihan kung ano ba yung value ng due process, bakit meron tayong tinatawag na karapatang pantao. Ngayon, tingnan nyo po, itong si Bato nagtatago. Tapos yung kanyang mga enablers, yung kanyang mga defenders dyan po sa Senado, ano po ba yung sinisigaw? Due process, rule of law, karapatan ni Bato. Okay po lahat yun. Pero napakaswerte nga ni Bato dahil meron siyang resources para magtago. Meron siyang resources para dumulog sa Korte Suprema. Meron mga tumutulong sa kanya. Ito pa yung mga bagay na ipinagkait niya, 10 ng kanyang mga kasama. Nung sila po yung nasa itaas, nung sila po yung nasa kapangyarihan, nung siya po yung kauna-unahang Philippine National Police Chief ni Rodrigo Duterte at bilang PNP Chief, siya po yung nagpatupad nitong drug war ng dating Pangulo. Diba napaka-ipokrito po ito nung ginagawa nila. Karapatang pantao, hindi nila kinilala doon sa mga maliliit na mga biktima. Sinabi nila, hindi adik minadamay, shit happens. Diba? Napaka-dehumanizing. Tama yung term ni Cardinal Ambo. Napaka-dehumanizing nung ginawa nito mga walang hiyang nasa likod ng drug war na ito. Hindi natin kinakaila na meron dyan mga addict, marami dyan mga pusher na pinagpapatay nila. Pero nangyari, ano nangyari din sa problema? Nasaan yung mga pinakamalalaking isda, yung mga big-time drug traffickers na nagdadala ng droga dito sa Pilipinas? Nasaan na yung mga yun? Kung susundin natin lohika nila, dapat pagpapatayin yun. Nakadikit sa mga politiko Di ba meron pa nga nauugnay sa mga Duterte? Kaya lumalabas, napaka-ipokrito nitong drug war na ito. Kaya tama lang na pinapanagot itong mga ito. Tama na pinapanagot sila ng kasalukuyang administrasyon. Pero ang problema naman dito sa kasalukuyang administrasyon, ako naman hindi pa ako naniniwala na talagang tinutugis nila yung mga Duterte dahil naniniwala sila dun sa kahalagahan ng karapatang pantao na sinupil ng dating Pangulo. Kasi kung yun po yung talagang batayan nitong Marcos administration, dapat from day one, nagtayo ng Truth Commission. From day one, hinabol itong mga Duterte, hinabol itong mga may pakana nitong drug war. Hindi naman po niya ginawa yun Ang ginawa niya, nakipag-alyansa sa mga Duterte para sigurado lalo yung panalo nila, yung unity team ng 2022. Kailan po ba niya sinimulang habulin itong mga Duterte? Di nung nabiyak yung unity team. So alam nyo na yung prinsipyo ng pinanggagalingan ng administrasyon, hindi talaga para protektahan yung karapatan ng mga biktima ng drug war o yung mga tinarantado ng Duterte administration. Nagkataon lang nang nabiyak sila at yung political survival ng mga Marcos was suddenly at stake. Pero be that as it may, tama pa rin yung tinatahak nila na panagutin yung mga dapat mapanagot. Pero hindi dapat selective. Diba? Lalo pati mga magdanakaw sa flood control na yan, mapanagot yan. At kung umabot man yan sa presidente, dapat pati yung presidente at kanyang mga nakapaligid sa kanya, mapanagot. Lahat. Kaya dapat nakatutok po tayong lahat dito.